Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bakit tama lang na sinibak sina DANR Secretary Yulo Loizaga at si DSUD Secretary Ascosar? Ano-ano ba ang mga dahilan nito mga kabunyog? Kung bakit tinanggal sila sa kani-kanilang pwesto sa gabinete ni PBBM? Anyway, halina't alamin po natin ang mga kadahilanan nito. Umpisahan natin dito sa anunsyo ni Executive Secretary Bersame na kung saan dito po mga kabunyog inanunsyo niyang sibak na sa kani-kanilang mga pwesto itong sina Yulo at Ascosar. Anyway, panoorin po natin ito. Sir, nabanggit po kahapon kabilang sa mga magiging basihan sa desisyon who gets retained and who gets replaced ay performance and issues of corruption. Sa mga mapapalitan po, ano hong nangyari? Ano hong naging basis kung bakit sila matatanggal? Secretary? Si Secretary Loizaga, walang issue na corruption dyan. Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Ngunit wag na natin siyang husgahan. No? Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. So nag-underperform nga po? Underperform siguro ang tawag dyan. Kasi kung may expectations ang presidente and you do not perform, ang messaging is underperformance is not going to be allowed. Yung kay Secretary Acosar, hindi mo rin masabing corruption yan, wala. Hindi mo rin masabing underperformance, under-delivery. Alam mo, napakataas yung nilagay niyang standard niya when he accepted the job. But you know, he is a very efficient he was very efficient in the private sector, and we expect that the President expected na makapag-deliver siya. Pero I don't know if he set the standard too high for himself dahil 1 million housing a year, housing units. There may have been obstacles in his way which were beyond his control and beyond the control of government. But to us now, because of the results of the election, it's time for the President to take him out there and bring another one who might make a better performance. Ganyan ang tingin ko dun sa kaso ni Secretary Acosar. Wala namang masamang tinapay yan si Secretary Acosar. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang dahilan ng Administrasyong Marcos kung bakit tinanggal sa kani-kanilang pwesto itong dalawa. Anyway, isa-isahin nga natin mga kabunyog ang kanilang mga ginawa. Umpisahan po natin dito kay Tony Yulo Loizaga, Secretary ng DANR. Yung issue na nabanggit dito kay Yulo ay yung madalas nitong pag-travel at pagpabaya sa trabaho dito sa Pilipinas. Well, hindi na rin ito nakapagtataka dahil naging issue na talaga ito sa kanya mga kabunyog. May time pa nga mga kabunyog na sinita na ito ni Senador Tulfo ang madalas nitong pagtra-travel sa ibang bansa. Anyway, ito mga kabunyog, balikan po natin itong nakaraang pangbalita. Kinuwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang umunoy madalas na pagbiyahe sa ibang bansa ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Maria Antonia Loizaga. Ayon umano sa sources ng senador mula sa DENR, sinasabing umabot na sa 13 hanggang 14 na beses na bumiyahe sa abroad si Secretary Loizaga mula nang maitalaga ito bilang kalihim ng DENR. Nais malaman ni Senator Tulfo kung para saan ang mga nasabing foreign trips ng kalihim, bagaman official trips naman anya ang mga ito. Ipiniliwanag naman ni Senator Cynthia Villar na siyang sponsor ng proposed budget ng DENR na ang pondong nakalaan para sa DENR ay nahahati sa 4 na bureau.
at hindi lahat ng ito ay nakapailalim sa Office of the Secretary. Ipiniliwanag rin ito ang mga nasabing foreign trips ni Secretary Loizaga, subalit tila hindi kumbinsido si Senator Tulfo. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag si Secretary Loizaga hinggil sa nasabing issue. Hindi lang raw ito ang naging issue dito kay Yulo Loizaga, pati na rin raw yung issue sa pagmimina, nakaapekto rin raw sa imahe nitong si Yulo. Na kung saan raw hinahayaan na lang ng departamento ng DENR, yung mga nagmimina at sumisira na sa ating kalikasan. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong nakaraang pang-budget hearing na kung saan kinwestiyon itong si DENR Secretary Yulo Loizaga hinggil dito sa issue ng pagmimina. Ngayon sa Pilipinas, nagkalat po yan sa iba't ibang lugar, Zambales, Cagayan, Ilocos, Mindoro, etc. Now, ang nasisira dito yung river, shoreline, and offshore. Ang pinagtataka ko, Madam Sponsor, why are we not doing anything, the DNR, to stop this? Kasi po, ito po yung modus operandi ng mga operator. Sila lang pong kumikita rito at hindi po kumikita yung ating bayan. Pinapalabas na quarrying and dredging. So therefore, all they need is a permit from the LGU para sa tinatawag nilang dredging para mapalawak yung river. Pero wag ka, nagba-black sand mining na pala sila. At marami po silang nakukuha na black sand at itong pinakamatindi. Yung pong mga mangingisda nga natin, tinataboy na po sa West Philippine Sea ng Chinese Coast Guard. Nag-encroach na po sila sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. And now yung ating mineral at natural resources tulad ng black sand, dinadala natin sa China because a majority of this black sand mining goes to China. At ang kumikita lang, China and the operator, and the government doesn't make a single penny, except of course sa LGU na nabibigyan ng bahagi dito sa pamagitan ng taxation and of course pagkukuha ng permit. Kaya lang ginagamit nga kanina, sabi ko, quarrying and dredging. That's the modus operandi. So, gusto lang ho sabihin ng DNR sa inyo that the DNR never issued government permit with this. It's the local government I know, I ang said- nag-issue ng local permit. Mr. President, Madam Sponsor, I did not say the government. I said the LGU. Yes. Kaya nga, ang gusto kong mangyari sana, kung talagang pro-environment po ang ating DNR Secretary, then I challenge her na mag-issue na po ng Department Order to stop this kabulastugan na minimina po ang ating black sand dito sa Pilipinas at dinadala sa China. Why don't we put a stop to this? Sila po ay nagpunta na sa Pag-asa Island to establish the Philippine DNR presence there to increase our monitoring of this black sand mining. So, ipinapromise po sa iyo ng DNR that they have made the presence felt and they will try to stop this black sand mining. Yan mga kabunyog, ito po yung mga issue kay Yulo Loizaga. Ngayon naman mga kabunyog, pakinggan naman natin ang opinion dito ni Attorney Enzo Recto. Hinggil dito sa pagsibak kay DENR Secretary Yulo Loizaga. Itong DNR Secretary, si Tony Yulo Loizaga. Alam nyo ito, syempre Yulo ito. Yulo. Ang Yulo, napakalawak ng mga lupain yan dyan sa Laguna, Batangas, pati sa Palawan. Yulo. May kaso kaming pinag-aaralan sa law, yung Yulo Estate, kanila yan. Asawa itong si Tony Yulo ni Chito Loizaga, yung basketball player. Yung sikat na basketball player, si Chito Loizaga, asawa ito. Ngayon, pinsan ito ni Lisa Araneta, sabi, pinsan. At saka, hindi magaling naman talaga ito si, in fairness kay Yulo Loizaga, magaling na environmentalist ito eh. Magaling na environmentalist. Kaya lang, marami kasing mga bagay na hindi siya nagawa eh. Masyadong maraming kontrobersya sa loob ng DNR.
Siyempre, iba rin kasi kapag galing ka sa mga non-government organizations, NGOs, magaling ka sa mga NGOs, tapos papasok ka sa gobyerno, ay, iba ang kalakaran sa gobyerno. Iba ang kalakaran sa gobyerno. Ay itong si si Loizaga, ang background niyan, magaling talaga yan sa mga non-government, civil society. Environmentalist yan si Yulo Loizaga. Kaya lang, okay, galing ka sa NGO community, galing ka sa private sector, galing ka sa mga civil society, environmentalist ka. Pero pagdating sa gobyerno, iba na ang laro dyan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ayun, sinibak sa DENR. Saan ngayon malilipat si Loizaga? Si Yulo Loizaga? Wala. Sabi ni Bersamin, maghihintay pa raw sa mga susunod na araw kung saan siya pwedeng ilipat. Pwede pa rin daw kasing magamit yung kanyang serbisyo sa iba naman na katungkulan. So, yun. Anyway, ito naman, hindi naman to maayos naman to. Magaling ito, galing ito sa mga NGO ng environment na mga environmental NGOs. Civil society, private sector, magaling. Kaya lang, ang problema nga dito kasi kay Yulo Loizaga, maraming controversial na issues sa DENR. Yung mga mining. Halimbawa, yung controversial na mining doon sa saan ba yon? Yung sa Mindanao ba yon? Yung kay Gatchalian? Hindi naman napigilan yun. Marami pang mga controversial na mga proyekto ang nai-involve ang DENR, hindi naman maaksyonan ng DENR, hindi mapigil. Iba kasi kapag nasa NGO ka at nasa gobyerno, nahirapan yata si Yulo Loizaga. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, mukhang kasi alam naman natin ang mga problema sa pagbaha, ang mga problema sa environment, yung mga nararanasan ng tao na mga tungkol sa mga pagbaha at mga problemang kinakaharap ng mga tao, yan, DENR yan. Pero parang hindi na-aaksyonan ng DENR. Kaya itong nangyari dito, sinibak si Tony Yulo Loizaga. Kahit siya, kahit pinsan ni hindi naman yata malapit na pinsan, mukhang distant, masyado ng malayong relative ito ni Lisa Araneta. Pero ang pinapakita dito, kasi sinasabi si Lisa Araneta daw yung kumukontrol. Pero kita nyo naman, mga malapit ito kay Lisa Araneta, pinsan niya. Tapos si Acusar, malapit kay Ochoa. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang opinyon dito ni Attorney Enzo Recto dito sa pagsibak kay Yulo Loizaga sa kanyang pwesto. Ngayon naman mga kabunyog, pag-usapan naman natin itong isa pang sinibak sa kanyang pwesto na si Ascuzar. Ano-ano naman ang issue dito kay Ascuzar mga kabunyog? Well, ayon po sa sinabi ni Bersamin, hindi raw na-target nito ang expectation ng ating presidente at naging mataas raw ang standard nito pero wala rin natupad sa kanyang mga sinabi. Anyway, ano po ba ang aking tinutukoy mga kabunyog? Ito po yung issue doon sa programang pabahay ng ating gobyerno sa mga mahihirap. Nangako po kasi ang ating Pangulo na dapat sa isang taon makapatayo na ang ating gobyerno ng 1,000,000 bahay sa isang taon, pero ito po ay hindi natupad at hindi makita ang resulta. Sa ilalim ng pamumuno nitong si Ascuzar sa kanyang departamento. Anyway, ito mga kabunyog, balikan po natin itong mga nakaraang pangbalita. Kasi sinasagawang konstruksyon ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ng Administrasyong Marcos sa San Fernando, Pampanga. Ongoing na rin ang pagpapatayo sa Minalen at Candaba sa naturang lalawigan. Sa buong Luzon, 11 bayan na ang may ongoing construction, 13 naman sa Mindanao at Visayas. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Secretary Jose Rizalino Acusar, pipilitin nilang bago matapos ang taon na maabot ang 1 million housing units ng gobyerno. Pero sa nangyayari ngayon, nahihirapan sila sa paghanap ng lupa sa ibang lugar at matagal din anyang gawin, lalo na't kung ito ay pa-vertical na pabahay.
Una, siyempre, yung pagkahanap ng lupa. At sa lupa na yung problema namin. At tingin namin, meron kayo may deliver na bahay talaga. Pagkatahan by next year. Kasi iba na tayo. Kasi iba kasi mayroon na sorry, 25 story. Pagka 25 story, 12 story, 1 year. Ayon naman kay Federico Lacsa, ang President and CEO ng Social Housing Finance Corporation o SHFC, mahihirapan ang pamahalaan na maabot ang 1 milyong pabahay kada taon. Hindi dapat ito madaliing matapos. Ang kailangan, maayos at ligtas itong magagamit ng mga benepisyaryo, kabilang na mga overseas Filipino workers, mga uniform personnel at mahihirap na pamilya. Kaya nga sabi ni Secretary, hindi naman pwedeng madali yan ito dahil mga vertical structures ito. No? Dapat yung structural integrity ng bawat building, sisiguraduhin natin. Kabuka dito sa San Fernando, medyo malambot ang soil dito. Every time na magtayo ka ng dito, yung foundation pa lang, 2 buwan nang gugugulin mo. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Marcos na maabot ang pabahay para sa 1 milyong pamilya bago matapos ang taon. Pag walang pera, walang building. So anong dapat mong gawin? Hanapin mo yung pera. Hanapin mo yung pondo. So ang pondo, nakita namin hindi manggagaling sa gobyerno. Limitado ang pera ng gobyerno. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, hindi dapat manggaling sa pamahalaan ang pondong gagamitin sa murang pabahay para sa mahihirap. Ayon kay DSUD Secretary Jose Rizalino Acozar, hindi kasi sumasapat ang pondong ibinibigay ng pamahalaan. Aniya, kung ano lang ang dumating, ay yun lang ang pondong pagkakasyahin para sa building na itatayo. Pag 10 billion lang ang pondo ibinigay sa iyo, 10,000 units lang ang magagawa mo. Ang backlog po ay almost 6 billion. Saan makakarating yung 10 billion? Dahil dito, ayon sa kalihim, sinisikap nilang itama ang sistema ng pabahay at hanapan ng tamang solusyon ang problema. Nasaan yung pondo? Nandoon sa private funds. Kasi yun po ay pera ng miyembro. Pag pera po ng miyembro, uutangin po namin yan. Pag inutang po namin yan, kailangan bayaran. Pag binayaran yan, para ibalik sa miyembro. Yun po ang nakita namin pondo. At saka po bangko. Ayon pa sa kalihim, sa pamamagitan nito ay mapapaikot ang pondo mula sa kontraktor, sa beneficiaries at sa bangko. Ito ang nakita nilang solusyon para maipagpatuloy ng maayos ang pondo sa pabahay. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong naging balita noon. Ayon po sa narinig po natin mga balita, umaasa noon ang ating Pangulo ng madaming magagawang pabahay. Expecting nga ni PBBM ay makagawa ng 1 milyong bahay sa loob ng 1 taon. At kumpiyansya naman itong si Acuzar na magagampanan ito. Pero ano ang nangyari ngayon? Hindi man lang raw umabot sa 1 milyon ang ipinatayong bahay. Siguro ito yung sinasabi ni Bersamin na lumagapak ang performance nitong si Acuzar dahil hindi kinampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Or hindi na target nito ang expectation ng ating Pangulo sa pabahay ng gobyerno. Anyway, para po sa malinaw pang paliwanag, pakinggan naman natin ang opinion dito ni Attorney Enzo Recto. Ang housing ay isang importanteng napaka-importanting programa ng gobyerno yan, pabahay, housing. Kasi yung mga urban poor, maralitang tagalunsod, yan yung natutulungan yan. Kahit sa mga probinsya, maraming mga maralita sa mga probinsya na walang bahay, kapag nabigyan mo ng bahay ang mga tao, magiging malapit ang gobyerno sa tao. Ang alam natin, itong si Acuzar, panay groundbreaking lang yata. Dito sa amin sa Naga City at Camarines Sur, pumunta yan dito. Tapos parang groundbreaking, ano tawag doon? O kasama si Villaperte. Pero ngayon, wala ka naman makitang naipatayong pabahay. Panay ang sinasabi, 1 million daw per year. Wala naman kaya tama lang yan. Ako sa tingin ko, sinibak talaga ito. Kahit pa ito malapit kay Lisa Araneta. Kasi kung wala naman, hindi naman nagagawa yung pangako, pinagmamalaki pa naman ni PBBM yan. 1 million daw per year ang pabahay na magagawa. Wala naman tayong nakitang accomplishment na maganda.
Sa tingin ko, dito talaga sa isang programang ito, sirang-sira ang administrasyon ni PBBM. Wala namang magandang programa talaga sa pabahay. Oh, kaya ito, tama lang ito na si Baki na itong si itong si Acuzar. Alam nyo kasi si Acuzar, kontraktor yan mga kabunyog. Kaya ang inaasahan nga sana kay Acuzar dahil magaling siya sa construction. Ang inaasahan, madadala niya yung expertise niya sa construction sa pagpagawa ng mga bahay. O yun nga, nagyabang, 1 million daw na pabahay taon-taon. Wala namang nangyari. Kaya, bagamat bayaw ito ni Paquito Ochoa, bayaw ito, bayaw. Ang kapatid ni Paquito Ochoa, asawa nito, kung hindi ako nagkakamali. Basta ano to, alam naman natin si Paquito Ochoa. So ibig sabihin, si Paquito Ochoa, ni dating executive secretary ni Pinoy, bayaw itong si Acuzar, di dapat sana kaya namang lakarin ito na wag sibakin kasi nga malapit ito kay Lisa Araneta at kay Ochoa. Pero at least ang nakita natin sinibak. So ibig sabihin nito, tinatanggap ng administrasyon ni PBBM na mahina ang programa niya sa pabahay. Mahina, hindi nag-perform si Acuzar. Yan mga kabunyog, narinig at nasaksihan po natin ang mga dahilan ng pagsibak kina Yulo at Acuzar. Kayo mga kabunyog, kung kayo ang aming tatanungin, sapat na ba ang ating nalaman at narinig hinggil dito sa dalawa? Tama ba ang desisyon ng Malacanang? Sa pagsibak kina Yulo at Acuzar, nais namin malaman ang inyong opinion dito sa comment section. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.